Good morning mga ka-guys, good morning mga kasari. Mamahaw tag sayo guys na naibitbit ka mong guys si Kuya AJ. So magluluto si Mami Iya. Nanghihingi ako ng malunggay sa aming mga kapitbahay dito. Marami kami mga kapitbahay na may mga malunggay. Actually mga customers din namin. Hindi nahihiya si Kuya AJ manghingi. Lalo pat kamunggay guys, kay paborito ni Kuya AJ. Kumbati guys, kay marami pa kaming ayusin. Actually naumpisahan na ni Ma'am Iya ito ipang-arrange kahapon ang ating mga pinamili last Sunday. Pa ito, naka-cartoon. Meron pa diyan sa likod. And meron pa dito. Ito yung mga pinamili namin last Sunday. And naumpisahan ko na pagkagising ko itong mga chichirya. Kaya lang hindi pa natapos. May isang bundle pa at saka ito. Isang sako. Sako ng happy na diaper, dyan lagay. And yung mga naka-box, ito pa. May may tatlong box, tatlo, tapos isa dito. May kalat-kalat kasi kumain ng kalamunggay si Yuki. Ayan po. So, kumusta guys? Kumusta ang ating umaga? Kumusta ang ating tindahan? Kumusta ating bintahan? Especially, against the light. Especially, marami pong nagtaas ang presyo dahil po sa pagtaas din ng presyo ng gasolina at saka ng krudo. So eventually, yung mga presyo, lalong-lalo na yung mga basic commodities, lahat-lahat hindi siya walang exempted. Lahat-lahat po pag magmahal ang gas at saka ang krudo, ang gasolina particularly is apektado po lahat. Sabi nga ni Kuya AJ is domino effect. Kung magmahal ang gas, krudo, gasolina, lahat-lahat magmahalan din. Sana all magmahalan. Shout out. Sana all magmahalan. O sa to ang bag no? Ang bag yatod ni Marlene gabi. Nadri ang So, yun nga, naputo lang dahil may mga namili. And yun nga, kung mahal yung gas at saka ang krudo is affected po lahat, walang exempted. So, ang kawawa is yung mga katulad natin, mga maliliit na negosyante and yung mga end consumers, yung ating mga customers at saka mga minimum wage earner, lalo na yung mga walang trabaho, lalo na yung mga unemployed and mga maraming anak. So wala pong exempted. Kahit isa lang ang anak mo, mahirapan ka, mas lalong mahirap kung marami ang anak mo dahil marami kang kailanganing pagkain sa araw-araw. So instead of magluto ka lang ng isa or dalawang tawag dito, takal na bigas, kailangan mo magluto ng 1 kilo bawat saing. So number one na affected yung mga yanong pamilya, yung mga naghihirap na mas lalo pang maghirap. So update tayo guys sa presyo ng ating bigas dahil si bigas po last na bili ko is nasa 1,300 nasa 1,450 po ang sako ng bigas. 25 kilos nakuha ko kasi hindi rin namin kami namimili ng ibang klase ng bigas kasi hindi rin siya mabenta kasi sikuha ko po yung hinahanap nila. So imagine kung dati nabibili lang natin ito ng 1,120, 1,001 or 1,080 pero ngayon is 1,450. So last week yun. So ngayon magkano na kaya dahil halos araw-araw po tumataas. Shout out Butchoy. Shout out. Shout out. Ansay mo ha? Sugar na brown, Half kilo. half kilo. Ano pa? Half kilo na brown sugar. Dumating din pala guys ang ating Imboy Arim. Si Imboy Arim na special chicharon, dinideliver ito dito sa amin. So isang bundle, isang pack or isang bundle po is nagkakahalaga ng 1,000. And binta namin ito guys ng tig 25 pesos ang isang pack na ganito. Mabinta ito dito sa amin guys. Mabinta po itong ating Imboy Arim na special chicharon. Shout out guys sa ating customer, si Kuya Lance. TikToker ni siya guys. Bago lang ito nakapag-upload ng Mamang Sorbetero. Shout out Kuya Lance. Shout out daw yun.
Wala mo TikTok ko. Kita. Mag-dance ka. Mamang sorbetero, kaya'y sayaw. Kalimbang mong hawak, sa'yo'y ikaw ay. Sana? So, balik tayo guys dito sa ating topic. Balik tayo dito sa ating bigas. And last week, nabili ito ni Kuya AJ. Shout out sa aking pinsan na wholesaler ng bigas. Direct po siya sa bodega. Ang pahirapan doon guys, pag namili ka ng bigas sa Uyanggurin, dahil hindi tayo bulto-bulto kung mamili, namimili lang tayo ng sako-sakong tag-3, 4 or 5 pinakataas, is hindi po priority, lalong-lalo na pag nihit or pahirapan sa stocks ng bigas, dahil yung mga wholesalers o yung mga bulto-bulto mamili na truck is yun yung naka-allocate, tawag nito, may allocation sila every day. Kunyari may isang truck na dumating, yung isang truck na yon is i-divide nila yon sa mga wholesalers na mga bulto-bulto mamili. So kung kunyari may may 10 suki na wholesaler, is yung isang truck kunyari 500 ang laman, ibigay nila yon sa mga wholesalers na equal equal allocate. So every wholesaler guys is may allocation. So kawawa tayo na mga maliliit na mga sari-sari store owners na namimili lang ng 3, 4, 5 sako, is hindi ka mabigyan. So swerte na lang kung pagdating mo doon is mabigyan ka. So mahirapan ka mamili doon sa Uyanggurin, lalo pag pahirapan ang stocks ni bigas, dahil yun nga, naka-allocate yung mga bigas na darating is naka-allocate doon sa mga suki nilang wholesaler. So buti na lang mayroon akong pinsan na wholesaler din, na pwedeng pwedeng pakisuyuan na makakuha tayo kahit na ilang sako lang. So nakakuha si Kuya AJ ng 7 sako, and nakabili din ako ng 3 sa other wholesaler, so nagiging 10. So sa ngayon is nasa 8 na lang, kasi nakuha na to 4, 6, 8 na sako po ang pundo ni Kuya AJ na bigas. So bago yan siya maubos guys, pag nasa konti na lang na parang need na siyang dagdagan, magdagdag na naman tayo. Hindi rin ako nangunguha ng maramihan, kasi baka biglang bababa yung presyo, mahirapan tayong i-retail yung pundo natin dahil bumaba na. And kung magpunta yung mga customers natin sa labasan, marami nang mababa ang na presyo ng bigas, so doon talaga sila mamili. So mahihirapan tayong ubusin yung kung meron tayong 50 sako ni bigas dyan. Pwera na lang kung wholesaler ka, pwede kang magbenta or magpundo ng bigas na sako-sako, kahit naabutin pa ng 100 sacks yan. Kung wholesaler ka, na sa isang araw makabenta ka ng tag 50 or tag 20 sako or tag 30 sako na bigas. Dito kilo-kilo lang talaga yung mga binibenta ni Kuya AJ, dahil hindi tayo wholesaler. May sako-sako tayo na mag-order, paminsan-minsan lang din may mga customer tayo na mag-order sa atin ng isang sako. So yun, and that's all na lang muna for today sa update ni Kuya AJ sa presyo ng bigas, at saka sa kung paano na or yung status ng paninda natin. Although hindi pa naman hindi pa naman ramdam masyado yung mga grocery items, dahil stable pa naman, pero unang-una is nararamdaman na natin yung epekto dahil sa pagmahal ng bigas at sa pagmahal ng gas. Yun. So that's all na lang muna for today mga ka-guys. Thank you sa pagsama ninyo kay Kuya AJ. Kahit minsan or 5 days na ata walang update si Kuya AJ sa ating YouTube channel. Pero mayroon tayong guys, Facebook page. Kahit paano nakakapag-upload ako ng kahit picture lang. Kahit busy si Kuya AJ, dahil kahapon nga is busy ako, nagpunta ako ng DOH patesting sa tubig, kasi routine yon every month. And after doon is pumunta ako ng City Health at pumila para sa ating certificate of potability sa ating tubig pa rin. So bye bye na talaga muna for now, and God bless us all guys.